honor her excellency, Vice President of the Republic of Nilikha ni Bathala ang agusan. Buhay nagsimula at may kapayapaan. Hinubog ng panahon ang pinagmulan. Kultura at tradisyon, nilikha ng aking angkan. Manubog ka, manubog ka, manubog ka, manubog ka. Darama, Pilipinas, muling magsama-sama. All together! Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban yan ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Naimbag na adlaw, kanakiyo amin. Magandang araw sa inyong lahat. Paano naman ang mga Mason, ang mga Mason, ang ating mga Marshal? How about ang mga kababayan at kaibigan nating mga Guardians? How about ang mga Sarana Movement? The same people? Hindi bro, alam mo kung ano sagot doon. Okay, yes. Kasi tayo, iisa lang tayo. Correct. Walang grupo dito, lahat tayo iisa lang tayo. Pro-Sara lang tayo. Correct. Walang grupo-grupo. Dahil- Pero, it's good to know lahat tayo sumigaw, lahat ng grupo. Tama Same yun, thing partner. din. Dahil yung mga parallel groups na yun ay para kay VP Sara Duterte. At tayo rin na magtutulungan sa election sa 2028, tama? Tama. Kaya partner, huwag na natin patagalin pa. Ladies and gentlemen, once again, let's give it up for Miss Marianne Patterson. Grace, dali ka na, Grace. Grace. Dito ba? This is one of my
Okay. Sandali lang, yung sinasabi mong handa na kayong makita. Baka may isang taong hindi nakamakita kasi nasabi niyo salamin. Tama. May nawawalan pa na salamin dyan. Pag may nawawala na hindi, kayo ba? Meron? Okay, so please collect Nasaan po ba? doon na lang sa sa first aid tent natin, stall. Okay? Sa first aid stall po natin, collect lang po yung lost and found glasses. Okay? Okay, tinatawagan po ang pansin ng ating kasamahan na si Miss Arlene Bautista. Okay, maaari pong umakyat sa entablado. Okay, tinatawagan po ng pansin si Miss Arlene Bautista. Maaari po bang umakyat dito sa entablado? At syempre pa tinatawagan po natin ang pansin ni Bunso Dalgan. Kung nandito ka man ngayon, please akyat po dito sa ating entablado. Katulad po kay Jack Paler, kay Arlene Elano. Okay, please get ready po dito po lahat sa entablado dahil tuloy-tuloy na ang ating programa. Okay, bago tayo mag-umpisa officially sa ating invocation, partner, okay, isa pa ba? Kakanta ka ba? Ay, ako hindi. Manggagamot lang ako. Ay, ganun ba? Hindi ako kumakanta. So, kung merong mga nabalian dyan, physiotherapist po ako. Ganun ba So, yan? dito lang kayo. Pati Okay. na ankle spray. Baka naman ikaw yung physiotherapist na habang kay ginagamot mo yung pasyente, kumakanta ka, di ba? The singing physiotherapist. Wala. Dito tayo sa harap. Takot din Miss kayong Arlene. mangitim, ano? Hindi naman. Okay, okay, bahala na, di ba? Para kay Inday, okay lang maitim, di ba? Umitim. Okay? Okay lang maitim. Huwag lang maitim ang mga budhi. Tama! Katulad ng ating mga kalaban, ang itim-itim ng budhi. Tama! Okay, sobrang kaitiman, nilimas na ang kaban ng bayan. Kaya hindi tayo papayag. Kaya sama-sama tayo, dapat po tayo nagkakaisa para ipanalo po ang ating vice-presidenteng si Inday Sara Duterte sa susunod sa darating na eleksyon. Okay, bago yan, kinakailangan, okay, lahat po ng mga takot pong umitim, pag po si Inday Sara or si VP Inday ay nandito, pwede po ba namin kayong asahan na magpaitim? Yung mga nasa ilalim po, sa lilim po, okay lang po ba yun? Dito po tayo lahat, ha? Yung attendees natin, Oo. yung attendance, yung lahat ng attendees, kung gaano karami sumuporta. Correct. At saka yung mga kaibigan din po natin na ay yung lumalaklak yata sila ng mga pampaputi eh. Kaya takot umitim. Guys, alalahanin nyo ha, ang araw po dito sa United Kingdom, yun di ba? Minsanan lamang. Tama. Okay, ilang tumbling na, lalamig na naman. Kaya magpaitim na kayo, di ba? Damay-damay na, come on. Ang ayaw daw ang magpaitim, nasa huling linya pagkapapicture. Tama! Nararamdaman ko na ang lahat ng mga nakatayo na gustong umitim, Yes! mamaya Una una sa sa pila. Yes! Okay lang ba yon? Kayo ang mauna? Okay. Pues, magpaitim kayo. Dahil unang-una, okay, ang titingnan natin kapag yung sobrang itim na, una po siya sa pila. Ibig sabihin po, mula kanina hanggang mamaya, nakatayo po kayo. Yung mga medyo puti-puti sa likod. Ibig sabihin, nasa ilalim po ng lilim. Joke lang. O yung mga maiitim dyan, Si VP Inday sa gilid-gilid. magugulat kayo. Magugulat kayo. Maaring galing po doon. Oh, hindi natin alam. May parachute, di ba? Ay, mga kinikilig mga naka-smile na Ay. Walang lusuban walang lusuban. Kilala niyo ba si Kay? Alam na alam eh. Si Ken. Sino yon? Ang poging Nandyan lang po si Kay. Si Kateki. Nandyan lang po. Oh my God! Baka nasa gilid niyo lang po. Tingnan niyo yung nasa kaliwang bahagi niyo. Yung nasa harap, si Sir. Okay, mamaya lalabas po si Kay. Ay, abangan po Kasi natin. kapatid Hindi nyo ba nakikita?
Okay. Sa mga single dyan ha. At sabi, may nag-uusap kanina, sabi nila, wala pa naman si Inday eh. Guys, lumapag na po si Inday. Yes. Si VP Inday ay nandito na po. Okay? Kaya sabi niya sa amin kanina, ang mga nakatayo daw mula kanina hanggang ngayon at hanggang mamaya, sila po ang unang magpapapicture kay Inday. Dahil gusto niya, solo po. Ganda na po. Ganda ng placard dyan. Pagdating niya, pataas ng gano'n. No? Thank you po, sir, sa placards. Duterte number 1 down from UK. So, mga nasa harap mo, hindi mo nag-bother kumuha ng mga ano. Meron tayo from Davao del Sur! Okay, may mga taga Davao del Sur ba? Sino po ang mga taga Davao City? Uy, baka kababayan natin to. Okay, sino po ang mga taga Cebu? Ang lakas niya, ate, grabe. How about yung mga taga Metro Manila? Manila? Bakit kunti lang ang Manila? Kasi lumabas na sila. Nandun kasi yung mga buwaya. Ang dami nyo kasing maleta. That's right. Ninakaw na pala. Pwede. Pwede. Okay, shall we officially start our program right now? Kasi kanina, yung ginawa natin was just the pre-program. Oh, wala- Ngayon naman is the program proper. Kaya tayo po'y mag-uumpisa sa program proper. Dapat proper talaga ang program. That's right. Nang may Dasal, Dasal. paspas, kung ano man yung relihiyon nyo, iisa lang ang Panginoon, iba-iba man ang tawag, lahat tayo naniniwala sa Kanya. Ladies and gentlemen, let me call in right now, okay, the KOJC Minister, Brother Fernan Hertes, to lead the opening prayer. Makijoin po tayo para maging ang ating program ngayon. Inaanya niya ako po ang lahat na makiisa po habang ako po ay nananalangin. So itaas po natin ang ating mga kamay. Makapangyarihang Ama, lumikha ng lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na magtipon-tipon, nagkakaisa sa aming pagmamahal sa Pilipinas. Lumalapit po kami sa inyo ng may mabibigat na puso, nasisiksikan ang aming mga hamon na kinakaharap ng aming bansa. Kahirapan, kawalan ng katarungan, krimen, karahasan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Labis kaming nababahala sa mga napagkukulang ng kasalukuyang pamumuno at sa aming nakikitang mga banta sa aming soberanya. Hindi po kami basta Pilipino lamang. Kaya po naming magdulot ng pagbabago at nasa amin ang kapangyarihan na baguhin ang tiwaling pamahalaan na ito. Naniniwala po kami na sa pagkakaisa may lakas. Narito po kami bilang isang bayan, anuman ang aming mga pagkakaiba, upang ipakita sa mundo ang aming pagmamahal sa katarungan at katotohanan. Inikilala po namin ang aming sariling mga pagkukulang at ang sakit na aming nadarama para sa aming bansa. Tulad ng sinasabi sa Kawikaan 29:2, kapag ang matuwid ay nananaig, ang bayan ay nagagalak. Kapag ang masama ay nagahari, ang bayan ay dumaraing. Dumaraing po kami ngayon, Panginoon, at humihingi ng inyong tulong. Dinggin ninyo po ang aming mga daing, hinaing, at ang aming pakiramdam na kami ay pinabayaan. Pagpalain niyo po ang mapayapang pagtitipong ito, Panginoon. Nakikiisa po kami sa mga Pilipino dito po sa UK, sa Pilipinas at sa buong mundo. Umaasa sa isang mas magandang kinabukasan. Naniniwala po kami na sa inyong tulong, mananaig ang katuwiran. Dalangin po namin ang isang makatarungan at pantay na pamahalaan na nagtataguyod ng dignidad ng bawat Pilipino. Dinadalangin ko po ang Cordillera Tribe Representative Amelia Alaw at ang lahat ng kababayan sa pagtitipong ito. At lalong-lalo na ang aming future President Inday Sara Duterte. Bigyan niyo po kami ng lakas at karunungan upang maging mga instrumento ng positibong pagbabago sa aming mga komunidad. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa pangalan ng makapangyarihang Ama sa pamamagitan ng inyong anak. Amen and amen! Woo! Amen!
Kay Brother Fernan Hertes, maraming salamat po. Napakagandang dasal para sa lahat, para sa bayan, Tama. para sa ating lahat. At isang kagalakan na makita natin si Brother Fernan Hertes representing the KOJC. Salamat po. At syempre kapag may dasal, tuloy-tuloy po ang Philippine National Anthem. At pagkatapos po ng Philippine National Anthem, kantahin po natin ang theme song nating lahat, Ang Bayan Ko. Okay lang po ba yun? Inaanyayahan po namin ang lahat na tumayo. Okay, at sabay-sabay po nating awitin ang Philippine, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kasabay ko po dito ang pinagmamalaki kong kaibigan na talaga namang napakagaling po sa larangan ng kanta at performance. Silo, okay, isa sa mga world champs na aking kaibigan. Maraming salamat, Pare Koy. At magandang araw sa inyong lahat. Ayan. Sabahan yung mga bandila natin. Kamay po sa dibdib. Okay? Magiging perlas ang sinabahan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magitin, sa manluluping, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong lugaw, may nilalang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng watawag mo'y tagumpay na nagmilingin, ang bituin at araw ng kailan, ang may makidiling, lupa ng araw ng langit pagsinta, buhay langit sa dibo. Ang ligaya na ba may mga apit ng mamatay ng langit sa'yo. Mga kababayan, sabay-sabay po nating awitin ang awiting pinamagatang Ang Bayan Ko. Now, can we sit down? Sit down. Gagawin natin lahat. Memorize niyo po ba ang bayan ko? Kaya to, wala na. Okay, practice muna tayo. Magpa-practice muna tayo. Kasi tayo po ay naka-live telecast po ba yan? Rose ng SMNI, naka-live telecast ba tayo? Mamaya pa raw. So hindi siya live, recorded. Okay, okay lang yan. Okay, sabay-sabay po. Ang bayan kong Pilipinas, buhay laging totoo na pag-ibig sa kanyang mga naglalay na hanggang iyan sa kanyang sabay-sabay po.
Di ba? Alam na this. Kaya mga kababayan, tuloy-tuloy po ang ating programa this afternoon dahil nung nasabi ko kanina, we are now starting the proper program. And in that regard, I'm calling in right now the Vice President, the Vice Chairman of the Sarana Movement UK, and at the same time, she is the President of the UK Davao and the Aguilabs. Ladies and gentlemen, let's give it up. Na-excite sila. Sino kaya yun? Let's all welcome the Vice President. Tapos, na-excite kayo masyado. Dapat hindi ko pala tinuloy. Ano? Anyway, kalma lang. Nandyan na siya. Lalabas din yan. Ngayon naman, tatawagin ko ang Vice President ng Sarana Movement UK and the President of the UK Davao Group. Ladies and gentlemen, from Davao, the Iglet, Mids Dagama! Palakpakan naman! Oh, nalipat yung ko sa imong introduction, pare ko. Na-overwhelmed na ayaw ko. Bisaya talaga kasi So, ang taga dapat Davao na eh. sa ako, small but terrible, sa Bisaya pa na, mas yung gamay, makapuling. Diba? Okay. Lansa ka na ko ito. Okay, this is my welcome address sa lahat po na nandito ngayon. So, magandang araw, mga kababayan! Mindanao, 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 Mindanao. Ang tiwala ako sa gihumakat ako sa gihumakat ako sa nilikha ni Batala ang abusan buhay na simula at may kapayapaan Sinubog ng panahon ang pinagmulan kultura at tradisyon nilikha ng aking hanggan manubog ka manubog ka manubog ka manubog ka manubog ka manubog ka Ola Patacha Tabahika
Lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bawat may pag-asa pa. All together, come on! Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. O, sige na! Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa Duterte! Duterte! DJ, can we have it once again? Pero ngayon, sabay-sabay po natin i-perform yung pong action or yung choreography po ng kanta. Okay, requesting yung mga taga Sarana Movement, UK, dito po sa harap, yung mga core leaders po. Nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Kita bayang minamahal. Lagi kang ipagdarasal. Today, she joins us here in London to share her message with the Filipino community gathered from across Europe. Ladies and gentlemen, please join me in warmly, in warmly, in warmly, in warmly, in warmly. In warmly. In warmly. May sira ang plaka. In warmly. Welcoming. In warmly. Welcoming. Our guest. Our guest of honor. Her Excellency. Vice President of the Republic of Zara. Excuse me. Hello. Kalma naman po. Ay, guys, wag na masyadong ano. Okay, kalma lang. Anyway, di ba sabi ko kanina, lahat po, Pilipino sa United Kingdom ay disiplinado. Disiplinado ang lahat ng mga Pilipino dito sa United Kingdom. Can we expect you to do that? Okay, then, calm down, excuse me, calm down. Yung pinractice natin kanina, Pinractice natin kanina.
Okay? Okay? Gusto niyo bang sumaya si VP Inay? Okay, maging mahinahon po tayo isang masiga mong palakpakan! To deliver their address, ladies and gentlemen. Gusto niyo bang tutuloy ang programa? Then huminahon po ang lahat ng mga nagmamahal Yung dito sa kay harapan, VP dito po tayo. Inday Sara. Dito tayo Calm sa down. Alright? Lahat po magkakaroon ng opportunity. Ladies and gents. Move back po muna, move back. Tayo. To deliver her address, ladies and gentlemen, Her Excellency Vice President Sarah Zimmerman Duterte. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Naimbag na adlaw, kanakiyo amin. Magandang araw sa inyong lahat. Meron lang po muna akong paalala para hindi tayo ma-excited at manggigil ngayong hapon na ito. Kasi nakita ko sobrang dami ng ating mga cellphone, camera, at iba't ibang pang-photo at video na gamit. Ibig sabihin, lahat gusto makakuha ng picture. Inday Sara, wala na kaming pakialam sa message mo, basta meron lang tayong selfie. Kaya, binigay ng organizers para sa ating lahat mamaya ang photo opportunity ng lahat. Isa-isa. Kaya, hindi kailangan mag-gigil dahil habang merong nakapila para sa picture, ay gagawin natin mamaya. Mahal ko kayo. Maraming salamat sa inyong paanyaya sa akin na bumisita dito sa United Kingdom. Ang susunod ko po ay yung unang ating pagdarasal at pakikiramay sa lahat ng mga kababayan natin doon sa Pilipinas na dumadaan sa hirap, may sakit, at mga biktima ng iba't ibang kalamidad na dumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila at kailangan ipaabot natin ang ating moral support, kundi man financial support sa lahat ng mga biktima ng sakuna sa ating bayan. Maraming salamat, ma'am. Mahal ko din kayo. Dahil ko, mga
magsama-sama at ipakita natin ang ating galit sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Laban lang inay! Ang susunod na pagpapasalamat ay syempre ang pagpapasalamat natin sa organizers natin at sa mga volunteers natin. Dahil sa kanilang preparation, sa kanilang organization, sa kanilang sistema, ay hindi natin magagawa ang ating programa ngayong hapon na ito. Kaya maraming salamat po sa itaas ang kamay mga volunteers, mga organizers. Maraming salamat sa inyo. Lahat tayo, ma'am. Hindi ba yan? Lahat tayo hindi nakatanggap ng maleta. Nagpapasalamat tayo, syempre, sa local government unit ng London at sa UK government dahil pinayagan nila tayo na magtipon-tipon ngayong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin para sa inyong lahat. Marami ang nagbiyahe sa iba't iba at malalayong lugar ng United Kingdom. Maraming salamat. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras na pagbabiyahe para lang makaabot dito ngayon. Meron ang nawala sa trabaho, nag-undertime, nag-absent, nawala ng trabaho dahil hindi pumasok, hindi na natuloy ang biyahe, hindi na natuloy ang lakad dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo para sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami ang na-hurt, nasasaktan kapag sinabi na bayad sila o bayaran sila o binayaran sila para pumunta dito. Pero babayaran ko kayo mamaya ng picture. Yung picture na yan, walang priceless yan. Priceless. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa amin. Kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat, maraming salamat sa inyong mga kababayan namin. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. Sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat
ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating Pangulo ng ating mga puso. Pinapaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Pinapaabot niya ang pasalamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat gikan sa amo ang pamilya. Ang pamilya Duterte. Dako kayo mi ug utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo. Sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nason. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga kababayan sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Alam ninyo, ang lakas ng pamilya namin hindi galing sa posisyon namin sa syudad ng Davao. Dahil sobrang dami sa ating mga Pilipino ang merong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsihal, mga buhaya, Mayor, Governor. Sobrang dami ng merong posisyon. Hindi galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito, ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Noong hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, nawalang-wala yung pamilya namin ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Daghang salamat kaninyong tanan. Ladies and gentlemen, the 15th Vice President of the Republic of the Philippines. Pasalamat pa lang yun. Sugod pa lang to. Ang susunod ay, may time limit tayo sa? Walang time limit. Bukas pa ako pupunta ng Hague. So, hanggang alas 12 tayo ngayon dito. Ang susunod na pag-uusapan natin ay ang pagmumukha ng isang adik. Joke lang. Hindi sana great. Ang susunod po ay ang estado ng ating bayan. Alam naman natin ang problema. Di ba nga, kaya nga kayo nandito sa ibang bayan. Kahit na nalulungkot na kayo, namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema ang ating bayan. Hindi na natin pag-uusapan yung problema. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung gusto natin makita, maramdaman sa ating bayan. Ako po ay naging mayor. Napakasimple ng gusto na
ng isang Pilipino. Dahil hindi karamihan sa atin hindi naman pinanganak na mayaman. So ibig sabihin, ang gusto natin ay yung pinaka-simple na gusto ng isang ordinaryong mamamayan. Makapag-aral ng maayos ang ating mga anak. Na may dekalidad ang edukasyon. Ngunit, kung nakikita ninyo, karamihan ng ating mga kabataan ay nasa public schools. Pero, ang antas ng kalidad ng ating mga paaralan at edukasyon ay kulang na kulang. Paano natin nalalaman yun? Dahil nakikita natin yung performance ng ating mga kabataan. Kung ikumpara natin sa average na performance ng ibang mga kabataan sa ibang lahi at sa kanilang grade o grado. Ang gusto natin, tayo ay makapagnegosyo, na hindi tayo nasa scam, na hindi tayo pinapahirapan ng local government unit sa mga requirements. Magnenegosyo ng maliit, napakalaki ng hingi. Napakalaki ng tax. Hindi pa kasama doon ang korupsyon. Mula sa barangay permit hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas kung saan kailangan natin ng permit. Wala na ang negosyo. Hindi pa nagsisimula, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, makapagtrabaho. Pero, walang available o walang opportunity sa trabaho. Ang nangyayari sa atin, graduate ng college, graduate ng education, pero umaalis sa ating bansa. Nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho bilang carer dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin na hindi tayo natatakot na mawawala, ma-snatch ang ating bag, ang ating cellphone, ang ating mga alahas. Ang gusto natin, yung ating anak, lalaki man o babae yan, at bakla, o tomboy, lalaki man o babae o LGBT man yung anak natin, hindi tayo natatakot na ma-rape, masaksak, ma-hold up, mamatay, patayin, o hindi na makauwi ng buhay sa ating mga bahay. Napakasimple. Ako, gusto ko na ang anak ko lalabas, pupunta ng paaralan, na sigurado ko na walang mangyayari sa kanya. Na ako lalabas, pupunta sa trabaho, na maayos ang mga terms of employment ko. Maayos ang sweldo, ang sahod ko. Kasi kung makikita ninyo, kung ikumpara ninyo sa Pilipinas, sinasabi natin mahal. Mahal ang cost of living. Mahal ang gasolina, mahal ang pagkain, mahal ang renta, totoo yan. Pero kung makikita din ninyo sa ibang mga lugar, sa labas ng urban centers, mura lang ang cost of living. Kung ikumpara natin sa averaging. Pero, bakit hindi tayo namumurahan? Dahil sobrang baba ng sweldo. Kaya nauubos pa rin yung pera natin. May trabaho man tayo, ubos siya sa pagkain, ubos siya sa
pagbayad ng renta. Hindi na nga tayo makabili ng sarili nating bahay. Sa mga lugar ninyo, at sigurado ako, karamihan sa inyo, galing sa mga maliliit na munisipalidad sa mga probinsya. Sino ba ang may mga malalaking bahay? Di ba kayo lang? Di ba? Yung mga nakapagtrabaho sa abroad. Yes. Ang simento ang bahay. Pero yung classmate ninyo na naiwan doon sa Pilipinas na hindi lumabas, hindi nag-abroad, hindi nakipagsapalaran sa ibang bansa, lubog sa utang. Napakasimple ng gusto natin na makita sa ating bayan. Pero bakit kailangan umalis sa sariling bayan para lang maabot natin ang mga pangarap natin sa sarili natin at mga pangarap natin para sa pamilya natin? Marami, alam nyo ba, na marami ang kanilang tinitingnan ay mag-aral ako, makapagtapos ako, at mag-abroad ako. Parang naging normal na lang para sa mga Pilipino ang pangarap na abroad. Mali yun. Dahil dapat ang sariling bansa mismo natin nagbibigay sa atin ng oportunidad. Tama. Hindi na kailangan natin umalis, ngunit pwede tayong umalis kung gusto natin. Hindi yung napipilitan tayo na iwanan ang ating pamilya, ang ating mga anak, sira-sira, broken families, naghihiwalay ang mga mag-asawa dahil kailangan umalis, lumabas. Dahil bakit? Walang-wala ang opportunity sa ating pagkakataon. Wala doon sa ating bayan. Tama, Inday. Tama. Napakasimple ng gusto natin at hindi mahirap yon ibigay ng pamahalaan. Bakit? Nakikita ninyo yun sa ibang bansa. Correct. So bakit nagagawa nila? Kasi hindi sila corrupt. Totoo yan. Dahil napakaraming buaya sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang nagbago simula noong panahon ng 1940s, 1950s, 1960s, 1970s hanggang ngayon, taon na ito, 2026. Ang nangyari sa ating mga Pilipino, nagkanya-kanya tayo. Yung mga nakaupo, umangat, nagkaroon ng kapangyarihan, naging makasarili. Yeah, totoo. Bahala na kayo sa buhay ninyo, basta ako, nakaangat na ako. Hindi ko alam. Hindi ako social worker, hindi ako sociologist. Hindi ko alam anong nangyari sa atin. At ang nangyari pa, kapag hindi ka sumabay, umayon sa kanila, ay ikaw ang mali at ikukulong ka. Laban lang, Inday. Ganon ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Napakasimple ng gusto natin, alam naman natin pwede. Dahil nakikita natin sa ibang bansa. Pero, hindi natin nakikita dahil naging makasarili.
ang mga may kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Sasalam natin sila. Ano natin siya declare? Ganon ang estado ng ating bayan. God bless Philippines! God bless you too. God save the Philippines. Hindi, mama! Hindi! Uhaw na kami! Isa pa na laging nangyayari sa atin, Pinood siya nagpapat siya, no? Papat yun na. Ako nila ay naglagot sa taon-taon, alam natin na pabalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide. Ano pa bang nangyayari sa atin? Natural na, hindi man-made disaster. Natural muna tayo. Natural. Taon-taon alam natin Bagyo! na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, sa lindol, at hindi lang yan. Pagkagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu. Noong mga ilang buwan na nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu nitong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang kahapon lang na lindol. Hindi tayo nakakabangon kaagad. Kasi Ang walang meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Isa yan sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made ba? Man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Napakataas ng petty crimes sa ating bansa. Bakit? Ikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. poverty. Kapag walang oportunidad ang tao, wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw sila. Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Dagdag mo ang illegal na droga, nagkakaroon na ng mga crimes against person, rape, patayan, kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters, bugbog din tayo sa man-made calamities. O kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan na mga nakaupo sa pwesto. Dahil, babalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na. Ang mga leader natin, nagkanya-kanya na ang mga crocodiles. Alam nyo, marami sa kanila, at alam niyo yan, marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa.
Lee, for your inspiring message and for honoring us with your presence this afternoon. We shall now proceed with our photo opportunity and fellowship. There's one thing we'd like to request from all of you. Can we expect you all, okay, to follow the instructions? Okay na ba? Okay, uulitin po namin para po mabilis ang daloy ng ating pong photo opportunity. Marshals, please, okay, get ready. Huwag po kayong Lalapit. Huwag mo na lalapit. Kayong po lahat ay may pagkakataon makapag-photo kay VP Inday Sara. Kung gusto nyo mabilisan, sundin po natin ang instructions po na manggagaling sa ating pong organizer. Okay, yes? Richard? Okay, Sir Richard, please facilitate. May we kindly request everyone to remain orderly and follow the directions of our marshals and volunteers to ensure that all delegations are accommodated smoothly. Let us use this opportunity not only to capture memorable moments, but sa left-hand side. Pakinig ko muna. Yes, apo. Okay, Dali lang. umpisa na